Sabi mga kababayan ni Congresswoman Beatrix Luistro ng Batangas, may enough basis na niya para file ng kaso. Itong si dating presidential spokesperson Harry Roque, after na ilaglag mga kababayan si Roque ni Peebles Cunanan sa TRICOM hearing na siyang nasa likod po ng Polvoron video. Yan enough basis to file complaint versus Roque after vloggers TRICOM bombshell. Sukol na po si si Harry Roque. Tapos may pa siya, yung non-bailable na kaso. Yung pagkasabit niya po sa Pogo, pero malakas ang angas pa rin ni Harry Roque. Ang sabi ni Harry Roque, bahala niya kayo sa buhay niyo. Gano. Roque, Philippine government filing non-bailable case against me. Bahala kayo sa buhay niyo. Ganon sila kaangas mga kababayan, kaya patong-patong na problema yung kinakaharap. Unahin muna natin yung sinabi ni Luistro. Sasabi po ni Beatrix, yung revelation niya na ginawa ng vlogger na si Vicente Peebles Cunanan during the TRICOM hearing noong April 8 constituted more than enough basis para mag-file ng complaint against the controversial Roque. Sasabi niya, through the use of the internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. When through the testimony of Peebles Cunanan and the other DOJ, in other agencies' resources, they certify that ito ay fake at hindi totoo, sabi po ni Luistro. Kahit hindi po mag-certify yung mga agencies ng gobyerno tulad ng NBI, PNP, kitang-kita po na pike. Sinong maniniwala doon mga kababayan kahit elementary, makakahalata, napakalayo ng itsura, klarado mga kababayan na deepfake, gawa-gawa para po i-destabilize yung gobyerno, siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gatungan yung mga mamamayang Filipino. Hindi nangyari kasi halatang-halata ng mga taong fake. Sa isang tingin lang po, alam ng fake. Sabi dito sa balita ng Manila Bulletin. So for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nagather nila. So as you know, during the April 8 public hearing ng House of Representatives, Cunanan executed an affidavit kung saan inakusan niya si Roque of leading a plan to bring down President Marcos administration with the use of the so-called Polvoron video. Ganon mga kababayan yung kanilang intensyon. Lahat ng mga masasamang gawain ninyo, kita ninyo yung consequences. Lahat bumuelta sa kanila mga kababayan. Pag ang gawain mo masama, talagang darating ang araw, pananagutan mo yung iyong kasamaan. Pero wala pa rin kadala-dala mga kababayan si Harry Roque. Sagad sa buto ang kanyang kasamaan mga kababayan. O ito, naghamon pa, balaan niya kayo sa buhay ninyo. Gusto niyo mag-file, di mag-file kayo. Yan sabi ni Roque, nakarating daw sa kanya that the bangag Philippine government the bangag Philippine government is preparing to file a non-bailable case against him in court next week. Kaya ang sagot niya, bahala kayo sa buhay ninyo. Ikaw ang bahala ka sa buhay mo. Hindi ka na makakauwi dito. At kung makauwi ka man dito, siguradong kinakaladkad ka ng Interpol. Pag na-file na ito ng mga authorities sa korte, sigurado, tutugisin ka na ng Interpol. Saan ka man magtago na lupalop ng mundo. O, di ba? Sinagad mo kasi ang pasensya ng gobyerno. Alangan pabayaan ka lang. Pati si Marlica po, it is just a matter of time.
Lahat ng mga vloggers po na walang tigil sa paninira sa pagpapakalat po ng fake news, may case build up na. Yan mismo yung sabi ni NBI Director Jimmy Santiago. Magpa-file na niya kami. Hintay lang kayo. Kaya hintay-hintay lang kayo. Kala ninyo, dahil nandyan kayo sa ibang bansa, ang lakas-lakas ng loob ninyo. Pasasaat aabutin kayo ng kamay ng batas. So sabi po ni Harry Roque, alam niyo po, sa susunod na linggo, kakasuhan daw ako ng non-billable, ng mga bangag. Mabuti nga lang talaga na nandito tayo sa Europe, kung saan hindi basta-basta ikukulong ang taong walang sala, lalo na kung dahil lang sa paniniwala. Walang sala. Bakit kung wala kang sala, nagtatago ka? O di ba? Inaamon ka nga ni Peebles Talakera. Umuwi ka na niya rito. O yan yung amon ni Peebles Talakera. Umuwi ka na niya. Dito tayo magharap. Kung talagang totoo ka, kung wala kang kasalanan, edi dito tayo magharap. Bakit ka nagtatago? Tapos nagpost si Peebles ng palusot ni attorney. O ito po. Mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Yes ako, kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr. No? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako lang siya ng 360-degree turn, pero naisip siguro talaga Imbes 180 degree, sabi nga niya, 360. Handa niya hanap buhay online selling sa internet. No? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag-360-degree turn siya kasi talaga sa buhay, kinakailangan mabuhay. Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinagalaman. Kaya sabi ni Peebles, nag-premiere po yung video according sa sinabi ko sa Vancouver, pero nag-premiere daw pala yan sa New York dahil sa hindi ko naman talaga siya alam at it was an honest mistake and thank you for correcting me, Marlica and Attorney Roque. Thank you for correcting me kasi inamin ninyo na kayo ang nagpasimuno talaga. Lalong diniin po. Kaya sabi natin mga kababayan, pag ang tao daldal ng daldal, more talks, more mistake. Yan ang nangyayari sa kanila mga kababayan, ang kampo ng mga Duterte. Sa kada daldal nila, yung mga ebidensya ng mga ginawa nilang katarantaduhan, sila mismo yung nagbibigay ng ebidensya mula sa kanilang bibig. Si Digong ganon, si Bato, at ngayon si Atty. Harry Roque. Ang mga ebidensya ng kanilang mga ginawang kalukuhan, ito sa Pulburon video, galing mismo sa kanya. So hindi pala sa Canada, mali si Peebles. Pero inamin niya, galing sa kanya, kasi yung premiere ginawa nila sa Amerika. Ayan o, sabi dito. Yan kasi, nagmamadali, gustong bumalik. Yung mga akusasyon nila mga kababayan na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ayaw nang umalis daw. Paano umalis sa kanyang posisyon na 3 years pa lang? 2028 pa. Tatapos yung kanyang term of office. Kaya walang rason na umalis. May mandato siya to serve the Filipino people. Pero kayo, katatapos pa lang ng inyong administrasyon, gusto na ninyong bumalik at gusto ninyong i-shortcut. Ayaw ninyong dumaan sa eleksyon. Gusto ninyo patalsikin yung ating Pangulo para iluklok si Inday, balik kayo sa balik kayo sa poder. Wag kami. Napakalinaw yung agenda ninyo, kaya walang tigil kayo sa panggugulo. O ngayon, ano inabot ninyo? Magulong buhay. Backfire lahat sa inyo. Yung sabi ni Atty. Harry Roque, kung mag-file daw next week, bahala kayo sa buhay ninyo. Bahala ka sa buhay mo. O diba? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream.
Tinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.